Ang cute. Ayan. Interview na. No. Sexy! Kung Google ba? Wait. Siya na naman ang spotlight for today's video. He ran for STEM rep in the MSCB and I wanted to interview him about his school life and all about MSCB. So please all welcome Bennett. Hi, Bennett. Hello. Wait lang, yung dalawa lang. Tuturo rin sa ano doon, kasi pansin ko ikaw lang. Hindi. Dito ka lang. Hindi ka na ako gumanon. Hindi ka mahirap pag tatlong cams eh. Oo. Pero yeah, Bennett's in the house. Finally, yung mga request ng mga tao, eto na, dito na siya. Sa bahay ko, in-interview ko na. So, hopefully, masaya na kayong lahat. Grabe, may fans pala ako. BR. Excited silang malaman ang buhay mo. Pero first of all, I wanna say thank you na sumali kang Wavy Talks. Kasi I've been wanted to get close with you talaga. Kaso nihiya talaga ako sa'yo eh. Nahihiyain ako. Actually, ako naman rin eh. Baka kunyari, masabi akong hindi ko gusto. Ano ko lang rin. Naiintindihan ko yun. Pero it's fine naman. Pero nung message ka doon talaga ako kinabahan. Ay, yung hinayaya mo. Iba nga sa ano, kakagising ka lang yun eh. Like after school, nag-ano lang ako, sige lang pagising ko. Nasali ako parang, kasi napansin ko parang, may interview ba ako nito? Nasa likod rin naisip ko eh, parang... Yeah, naisip ko yun, then ayun. Feeling ko na ang dami nasa-surprise pag na-message ko. Na-message ko ng ganun. We're gonna be talking about your school life. Kasi, how long ka na ba nagsastudy sa Maris? Since grade 1. Grabe, ang tatagal nyo! Nagulat ako sa inyo. Parang na-expect ko yung reaction nyo. Nakita ko kay Ethan, nagulat ko. Prep, CEO, kinder, sino ba? Hindi ko alam. Pero ang dami pala. Ang dami palang ang dami palang matagal na. So nagulat ako doon. Pero what's your life like naman? In Maris? Grade school, parang hindi masabi kasi, grade school, totoo lang. Bully ako. Halata? Okay. Halata? Ayun nga, yung pandemic, parang nagka-realization lang ako na gano'n. Bully ka? Oo, tsaka ever since, try ko mag-iba. Pero I'm not expecting a big change naman agad kasi process naman eh. Kaya kung nagkakamali ako, parang napapaminado rin ako. Tapos, ano lang ako. I get you. Pero high school, bully ka pa din? High school, yung grade 7, kasi grade 7 lang naman talaga yung high school na face-to-face eh. Oo. Yung grade 7, parang sakto lang kasi, parang grade 7 feeling ko yung doon talaga marami nagkakaibigan eh. Dami ko nakausap. Yung pa yung parang outgoing ako ng content. Pero nung grade school ka, paano bully yung ginagawa mo? May kaibigan ka pa naman? Oo, may kaibigan. Pero paano bully ginagawa mo? Hindi naman malala, grabe. Yung mga asaran lang, tas minsan nag-guidance. Minsan? That's a foul move. Tapos may isa pero ngayon parang hindi ko na mention kasi parang grabe. Pero wag na. Baka flag ang video. Oo nga. Wag na. Yeah. Basta dati it's in the past. Try ko nga di ulitin mga ganun. Pero senior high life mo, kamusta naman? Social side, parang sakto lang kasi. Dahil sa pandemic, parang di na ako masyadong social. Mas naging introverted ako. I could tell. Kasi naalala ko nung tinig, wala, you're not vocal. Oo. Like, di ko mag-get back kasi nalala ko yung grade 7, may kami, group project. Tapos, parang na-late kami. Wala kaming script. Yeah. Sa TLE lang, parang magluluto. Yung kaming dalawang presenter, walang magawa. Tapos, parang time na yun, ako. Kasi yung grade 7 rin yung time na nakaranas ako ng room to room. Parang tinaray ko sila ganyan, sumigaw ako, umigat ako ng classroom. Tapos yun lang. Parang mas talaga dati. Ngayon, hindi ko na magagawin. Kahit nga mga simpleng presentation sa harap na choke ko or nagsastutter. Ano naman napapakaramdam mo? Like after presentation nangyari, nalulungkot ka ba? Or... Parang siya ko, I could do better. Maganda yun na your motivational lang naman din. Pero, yan, kasi first impression ko talaga sa'yo, nakakatakot ka. Ayun, nakakuha yun. Kasi, naalala ko yung may kinuwento akong story sa mga kaibigan ko. Pagkatapos ko mag-gym, may nakita akong bata na nahihirapan
nagtapon ng basura. Naray ko tulungan, tapos natakot sa akin. Oh, wow naman! Ano sa akin, tapos ano yung sabi nila, sabi ng kaibigan sa akin, parang normal lang, intimidating ko daw tingnan. Oh, kasi nakatayo, kasi naalala ko nung tinig talaga, nakatayo ka lang, tapos parang ganun ka lang. Wala, ano lang nga. Dead ba? Nahiya lang ako ng door. Wala akong pinaplano niya, promise. Oo. At ang nakakahiya pa, akala ko pangalan niya si Vince. Ako? Nalala ko yun. Yung kinusap mo ko sa kantimbay ng kabilang side. And before that, even pa rin. Ay, be? Oo. Akala mo Vince first. Nag-shoot pa tayo nung behind the scene. Teaser video. Tapos, sabi ko, Vince ba? Sabi ko, sorry, nahihiya ako. Tapos, nung nasa Friday vlog ko, nilagay ko yun. Tinawagan kitang Vince. Pinapanood yun sa video mo kinat mo pa yung parang static. Sobrang nahiya ako. Sobrang lutang ko na nung time na yun. Hindi, okay lang. Natawa lang. Hindi, pero nahiya ako kay Deluna. Oo. Inasar pa ako niyan, nadaanan ko siya. Vince daw ako. Akala ko, sobrang natawa ko. Akala ko si Vince ka. Pero senior high life mo naman. Medyo na-enjoy mo naman din. So studies, different story. Yeah, we don't talk about that. Pero what's life naman as a STEM student? STEM student, ayan na. Simula ka, bakit ka nag-STEM? Ako nag-STEM. I guess, parang na-suggest lang sa akin. Kasi, totoong passion ko parang more lean on sa A&D kasi mahilig talaga ako sa gitara. Yan. Music, as in music guy lang talaga dati. Imagine nagkakaklase kita sa A&D, I would have been scarred. Pero, ano ba kukunin mo paglaki? Paglaki, since STEM ka, ganun. STEM, pinalano ko, magtrabaho sa mga game companies. Riot Games, Ubisoft. Alam mo, Rockstar. Naintindihan ko yun. Coding! Oo, yun, ganun, mga ganun. Na-process ko pa sa utak ko, pero yun yung mga jobs na pwede. Pero kumusta naman ng STEM life? Yung una, duda talaga. Pero... naiiyak na siya. Duda talaga, as in legit na duda. Tapos, yung mga second quarter, napansin ko, parang may plano na ako. Like, pwede ko rin magawa yung passion ko, which is gitara sa sideline. So, ako na rin, paglaki ko, nagtatrabaho na ako. Gitara ka pala? Parang nakita ko once, hindi ko maalala. Yeah, naiintindihan ko kasi mahirap lately ang mga STEM students. Nahihirapan sila lately, mas lalo na si Jessa. Hi Jessa! Umiiyak na siya kanina pa. Anyways. Pero now, let's move on to MSCB. So, medyo madami nangyari sa MSCB, which di tayo masyado nakita. I think I've seen you like 2 times lang nung room campaigns. Pero I wanna ask, why did you decide to run for STEM rep ng MSCB ka? Parang kayitan rin. Di ko rin pinalano. Pinalano ako mag-MSCB, pero di STEM rep, campaign manager. Kasi gusto ko sumigaw. Si Mike Sus rin, pareho kami. Tsaka biglang nakita ko, yung nagpipili na ng mga kung sino, parang kulang. Sabi ko, tapos sinabi sa Mike Sus, gusto mo ba? Tapos grabe yung pag-iisip ko talaga doon. Like, sa buong time, like yung tugma nakaporma na sila. Tapos yung, wala pang tinig yung parang kami, nakaganon lang talaga sa upuan Nag-isipan ko. Tapos winay out ko, parang mas beneficial naman sa tumakbo. Tapos parang feeling ko, in an alternate universe na hindi ako, feeling ko mare-regret ko. Why not? Kahit alam kong mahihayin ako, di rin maganda reputasyon ko. Why not? Okay, naiintindihan ko yun. Pero when you were in the campaign like gumagalaw na talaga kayo, anong napakaramdam mo? Like, did you say na pagsisihan mo ba? Was it a good decision? Like, yung pagsisi, parang as a joke lang. Parang, ay, basta ko gumanta. Gets ko yun. Ganyan din ako. Wala. Pero, so far, mahirap, confusing kasi first time ko sa mga student council. Pati nga mga pamilya ko nagulat Pero supportive sila. Napansin ko sa'yo, when you told the story na wala kang confidence nung high school ka, 2%, parang nung nag-MSCB ka, doon ka na nagkaroon ng confidence sa lahat. Parang, I guess, parang yung experience kasi alam ko may isang advice binigay kaibigan sa akin every time nasa harap stage. Parang, tayo mapake. Walang pa kayong audience kasi makakalimutan mo rin. Parang nasa isip ko lang yun para magka-confidence ng content. Yeah, naiintindihan ko. Kasi parang na-connect ko lang yung story mo. Parang doon mo na nakuha yung confidence mo when you, nung nandun ka na talaga, na naging STEM rep ka. So I get it now. So yeah. Pero what was your, best moments during MSCB? I guess yung general meetings lang, na-enjoy ko kahit yun nga. Hindi mo siya nagsasalita at parang, uusapan lang kami. Paano mo na-enjoy mga ganun? Parang boring mga ganun. Grabe naman. Hindi naman. I don't remember. I enjoy the small things in life.
Ganun pa pala siya. Okay. Wow. Yeah, alright. Wala. Pero yeah, ayun lang. Yung meeting Devans yan. Yun talaga. Ang dami nag-i-enjoy nun, no? Ako hindi ko ma-enjoy yun. Maiiyak lang talaga ako. Yung napayak na sa akin, yung mic eh. Yung masaya si like, gano'n ka ba? Like, gano'n kakabahan ako, si Marcus yung tulungan mo. Actually, all throughout ng MSCB experience ko, ginaguide talaga ako ni Marcus. Supportive niya eh. Oo, green flag talaga. Like, girl, examinations review. Pero yeah, I understand that's your best moments when you in the campaign. Pero para sa'yo, ano yung hardest moments mo? Hardest. Yung room to room, parang, kasi yun talagang ano eh. So, social, yung may social ka. Parang, di ba parang baliktad sa'yo? Kasi parang meeting the advance mas madaming tao kaysa yung room to room. Parang nakita ko ng sir. Tsaka close proximity kasi pag room to room. Meeting the advance sa mic lang naman. Sa bagay, kaya naiintindihan ko rin yung mga ganun. Hey, at least na tapos mo naman. Ayun lang ba hardest? Pero, hey, at least, you know, na tapos mo na. You finished the hardest moments na nakuha mo sa buhay mo. And hey, it's been great, you know. Next stop naman, ano naman napakiramdam mo when you lost the elections nung STEM rep ka? Natalo ako kasi... Na-expect mo? Kasi parang buong I was fighting a losing battle eh. Sa bagay. Kabebe kalaban ko. Yung sa BR, yung umanitog mo doon, sabi nila yung pinakamagaling magsalita sa akin kasi kabebe. Yun na yung napansin ko nga. So, when you heard that, did you already know that you're gonna fail? Pero that doesn't mean naman na hindi ako nag-try kasi parang bastos naman yun, especially sa mga numbers ko kung bigla lang ako nag-give up. Kaya nag-try rin ako. Kahit it could be better, I still, nasa isip ko, the best na I can do that time. Yeah, pero alam mo, sa totoo lang, what you've gained from yourself dun sa MSCB was confidence talaga. Kasi, di ko talaga matagal sa isip ko, nung high school ka, wala kang confidence, tapos nung nag-senior ka, nagka-confidence ka. Kaya parang, even though when you failed, may confidence ka pa naman sa sarili mo. Kaya, it's been great naman din for you. Kaya, ayun. Natatawa ko sa itsura mo, parang hindi ka ngumingiti buong interview. Parang inaantok siya. Hindi. Kasi mga pictures, napapansin pag umingiti ako, hindi ka na gusto. Nakikita ko, pero ang cute nga eh. Cute kaya ng mga lalagay ko dito. Oh, diba? Ang cute! Pero no, you're great. It's fine. Don't worry about it. Salamat. Pero, let's move on from like school life because medyo we know your life naman na. Pero for you, what's your life like outside at school? You can say naman na boring, pero... Boring? Grabe naman yung boring. I make the most out of it naman. Parang nga, gitara. Which I didn't know. Nagulat ako dun. Wala. Ever since grade... Alam ko nag-lessons lang ako ng beginners. Yung summer ng grade 6 to 7, tapos the rest, ako na mag-isa. Wala. All throughout ngayon, nag-aaral ako ng gitara. Enjoy ko talaga. Parang yun lang yung mga... Pag nagigitara ako, yun lang yung mga moments na papansin ko. Masaya talaga ako. Naiintindihan ko yun. Pili ko yung buhay mo lang is after school, uwi, tulog, repeat. Oo, parang ganun lang gagawin mo. Pero okay, at least enjoy it naman din. Pero that's nice lang naman. Pero halatang nag-gym ka. Ay, halata ba? Tingnan mo nga yung arms mo, yung mga veins, oh. Nakakita ko pag naglalakad ka, sabi ko, ay, nag-gym yan. Nakikita ko. Pero yeah, na-touch siya. Na-touch siya, tas na-touch niya yung mic. Ang galing. Pero I have the last question for you. And I want to ask you, what do you think your future will be until grade 12 and college life? Anuhin ko na talaga yung pagsa-study ko. Kahit cliche yan. Kasi, ever since, actually, pinakamataas na grades ko, grade 1 pa. Grade 1? Parang intro boy ako eh. Intro boy? Kainis. Hala, ever since. Talaga balik kasi pinaplano ko mag-UP. Oh, UP. Yung idealist ko. Ay, oo nga, no? Manifesting. Akala ko, trip mo lang. So, talaga. Like, pinabili kasi may kaibigan ako Yung parang Quiz Bee ba yun? Na tournament na sumali ng Aris, tapos kaibigan ko parte doon. Okay. Nagpabili ako sa kanya. Gusto ko rin mag-blue and gold actually. Ano ba club mo ngayon? Diacritic. Well, nagtatry naman ako. Like, nalala ko yung kinausap mo ako. Parang mali lang ginawa ko natin, naggupit, tapos sinald ko lang. Naalala ko yun, sinabi mo sa akin. Yun, parang yun lang talaga. Yun lang ginawa, nag-cut lang ako. Parang, try mong magbenta kaya soon. Benta? Yung sa kanila, hindi, entrepreneur pala yun, baligtad pala yun. Pero
you know, I mean, if whatever happens, go. Just, Yeah. kung may nakikita mong gusto mong gawin to, go with it. Basta huwag mo lang pilitin yung sarili mo kung ayaw mong gawin yan. So yan, naiintindihan ko. Pero for your college life, ano naman plans? Mag-UP ka, ano pang plans mo for yourself in the future? Pinalaan ako actually mag-part-time. Kaso, diniscourage ng mga tita ko. Parang nisip lang nila, sayang rin lang sa oras ko. Tsaka, parang may pera naman sila na di na kailangan part-time ako. Pero ako, dahilan ko lang naman rin. Gusto ko na experience. Gusto ko lang rin magka-responsibilidad kasi pag dyan, parang sheltered rin ako eh. Para recently nga lang ako naturuan mag-commit sa LRT. Oh, wow. So di ka ba marunong tumlo? Marunong. Yung tricycle jeep, marunong na ako. Yung mga pang, LRT. Mga ganito. Recently lang ako. Kaya tinaray ko rin maging responsible sa sarili ko. I see, naiintindihan ko yun na you're gonna improve yourself for the future na ganun mangyayari sa'yo. Pero, to be honest, you'll improve more better in the future. I could already feel it. Kasi, pag papanoodin ko to, sabihin ko, kahit di na tayo mag-uusap masyado, sabihin ko, bago ng buhay na. Kahit minsan mag-uusap, we love that. Pero to be honest, getting to know your life as a STEM student, Maris life mo, MSCB, and all those things, I'm really grateful and happy na I got to interview you and you said yes to join in kahit kakagising mo lang kwento mo sa akin. It was my pleasure. Yeah, of course. And, hopefully, nag-grant ko na yung mga requests yung mga lahat, yung mga kaklase mo. Kasi, halos mga kaklase mo, gusto kong interviewin. Well, oo, gina-expect din actually. Pero, yeah, ayun lang. Just, mga gustong sa kanya, ayan na, nandito na siya. Finally, masaya na kayo. Pero, yeah, ayun nga. Then, dami nga rin nagsasabi ko mukha nga daw ito. Kasi sa buhok na ganito, try ko. Na magulo. Ano buhok mo? Pag magulo yung buhok ko, nakakita nila ako to. Nakakita nila. Oo, pag magulo yung buhok ko, sabi nila, kamukha mo si Bennett. Tapos nakakita ko rin, nakamukha ko. Sabi ko, di ko lang kung nag-agree ako or nag-disagree. Akala ko nga unang sinabi mo yun, yung joke lang talaga. Tsaka yung minimin mong kamukha, yung inaka-wax pa ako. Alam mo ba yan? Yung nakataas ko ba? I think so. Like, wala. Yung nakaganto pa ako. Basta yun. Akala ko yun, yung tataka ko. Pero hindi, yung magulo mong buhok na ganyan. Namin nagsasabi ko mukha ka pag ganun yung buhok ko. Pero di ko alam, kayo mag-decide sa akin. Pag hindi, hindi. Ayoko magka-controversial dito. Choice dito. Pero ayun lang, that's all. Thanks again, Bennett. And hope you guys enjoyed na rin. Yeah, it's the second interview I had this day, so medyo pagod ako. Pero yeah, that's all. Hope you guys enjoyed. More interviews to come soon. And hopefully masaya na kayo na na-interview na siya. Anyways, that's all. I'll see you guys later. Bye-bye!